Ayun. Hello guys, welcome back to my channel. So, Alden TV here. So, update ko lang kayo about dun sa aking crayfish farm. So, this video was taken on September 6, 2024. So, today is January 6, 2025. So, on this video, makikita natin na ito pa yung setup ko noon. May mga pato pa, maraming guppies, and wala pang laman yung tank na yan na nasa left. So, all crayfish are located on the right side or on the other tank with other fish, which yung mga glow tetras. And kung napansin nyo dun sa overflow ko, ang gamit ko lang yung stool na, yung pang stool, pang urine collect. Yun lang yung overflow ko dyan. So, on the next cliff, this was taken on October 7. And as you can see, yung isang female crayfish natin is buried na. And I think she's carrying those eggs for about 3 weeks or 2 weeks kasi medyo orange na yung kulay niya eh. So, ayun. Hiniwalay ko siya ng tank dyan with hornworts. And yung iba nandun sa right side. Yung dalawang male and 1 female natin. So, on this cliff, this was taken November 9. So, as you can see, ang dami niya talagang railings dun sa tummy niya. And she's about to release those babies, or those babies are ready to separate it from their mother. And so from October 7 to November 9, so that was 33 days. And talagang nakita ko na talagang humihiwalay ng ibang krayling sa tummy ng ating mother crayfish. So I decided to separate them manually, or tinatawag nilang pagpags. So kung itatanong nyo kung ba't ko pinagpag, medyo nainip ako dyan eh. Pero hindi talaga siya advisable gawa ng ang napansin ko nung pinagpag ko yung mga eggs, yung mga krayling, is meron pa talagang mga maliliit na hindi pa siya talaga, parang hindi pa siya fully developed, talagang hindi pa siya talaga dapat ihiwalay. So casualties na agad yun. So pabawasan na agad dun sa ating mga alagang kraylings or crayfish. So after natin silang separate from the mother crayfish dun sa tummy nun, so yan na sila, means day 1. So talagang kita natin na talagang pwede na silang ihiwalay. So size is about parang bote lang ng bigas yan. Talaga sobrang liliit nila. No? Yung isa, yan, nakahiga pa nga. Yung sinasabi kong magiging casualties. So, kanya-kanya silang taguan na dyan. So, that's day 1. So, next clip is November 11. So, day 2 na ng mga kraylings natin yan. So, lumabas sila konting-konti lang, pero gaputil pa rin talaga sila ng bigas. Maliliit pa rin talaga. Pero hindi na sila yung parang dikit-dikit. So, as you can see, ginawa ko rin sila ng kanilang mga hides. Gamit ko lang dyan yung straw ng milk tea. Alright, dinikit ko lang yan ng glue stick. Nilagyan ko ng pabigat sa taas para hindi lumutang. Kasi talagang hindi siya lumulubog eh pag walang pabigat. So, November 13. So, 4 days after natin ipagpag yung mga
railings natin after natin ma-separate from their mother. So, still the same, maliliit pa rin, para pa rin silang butil ng bigas. And, yun nga pala, no, lagi ako naglalagay ng dahon ng talisay because that's gonna be one of their food source. So, kinakain nila yan, aside from PO1 or PO2 na binibigay natin. So, nilagyan din natin sila ng dahon ng talisay and tinanggal na rin natin yung mga gapis na malalaki kasi pwede silang kainin. Sobrang liliit nila. So, November 14, pang 5th day, yung ating mga krayling. So, on this stage, pagka talagang maliliit sila, mabilis sila mag-molt. And, kung mapapansin nyo, if you notice, talagang hindi ko nililinis yung kanilang tank. Kasi, may possibility na talagang mahigop sila pagka sinaipon natin yung mga dumi na yan. So, pinabayaan lang natin na ganyan kadumihan. So, pang 6th day na ng ating mga kraylings. So, hindi na sila gaputil ng bigas. Hindi na sila yung parang translucent. So, medyo okay na rin yung kanilang mga exoskeleton. Makita nyo na medyo lumaki na rin sila dyan. And kung mapapansin nyo dun sa mga heights na inilagay ko, yung bato niya kasi dati nasa ibabaw, inilipat ko siya sa gilid. Baka kasi mamaya tumumba, mabagsak ka, mamatayan pa tayo ng kainin. So we have to do that to avoid some casualties again. Ayan, dami nila oh. So yan, may munggo, may PO1. Makita nyo mga brown dyan, yan na yung mga dahon ng talisay na pinagdudurog-durog nila. So 12 days after we separate them from their mother's tummy, yan, ganyan pa rin sila kalalaki. So 12 days pa lang naman. So they're about to reach 2 weeks here. So, almost 2 weeks na yan. Ganyan pa rin sila. And nilinis ko na rin pala ng medyo light yung tank nila dyan. So yan. So after 2 weeks and 2 days or 16 days, so ganyan na sila kalalaki. So I think they're about 0.5 or 0.4 inch. Talagang maliliit pa rin sila, no? So 2 weeks old. 2 weeks old kraylings. So dun sa mga nanonood ng mga videos natin, sa mga nagtatanong kung gaano kabilis lumaki, kung after 2 weeks gaano ba kalaki, yan. So ganyan lang kalaki. 2 weeks and 2 days. So on this clip, I'm about to release them on the Trabalpan. So that's 2 weeks and 4 days or 18 pang 18th days nila. So yan, dami talaga nila dyan, no? So talagang kararambulan sila, oh. So dyan ko sila ilalagay sa Trapalpan na yan para mas mabilis silang lumaki. So that's 2 weeks and 4 days. So on this speed or this clip, so kumuha nga pala ako ng mga bago nating breeders. So kasi yung update nga pala dun sa breeders natin ng una, yung mother crayfish na nag-release ng mga kraylings is namatay yon after ko siyang isama dun sa female. So as you remember, if you remember, meron akong 2 pairs na breeders. So yung dalawa dun is nakawala or nawala. So dalawa na lang sila. So yung isang male buhay pa, yung isang female naman namatay kasi nga nabully siya nung male. So on this video, makikita nyo naglalandian na naman yung bago nating kuhang crayfish. So next
next clip. So, ito na yung update sa ating mga krillings. So, binilang ko nga pala sila, no? So, umabot din yung first hatch ko ng 125. But, fortunately, yung iba nakataka. So, 113. So, mga ganon. So, that railings is 1 month and 1 week. So, 41 days. So, they're about an inch, or some of them are already 1 inch. So, bilis nila lumaki, no? 41 days. Ganyan na kagad sila kalalaki. Alright, so after 55 days, 1 month and 3 weeks. So yan, no? Sa video na yan, makikita nyo na nagmamold na naman yung ating mga krillings. So, I think that's 1.2 or 1.3 inch. So, after niya mag-mold niya, siguro 1.5 inch na siya dyan. Kasi as of today, January 6, may nakita ako doon 1.6 or almost 2 inch na rin. So, yan guys. Sa mga nagtatanong kung gaano kalaki yung krillings after 2 months. So, that's almost 2 months krilling. So, naglagay ako ng krilling sa taas sa isang tank para makita ko yung progress niya kung paano siya lumaki. Alright? So, next clip. This was taken just yesterday. So, napansin ko na buried na siya. Meron ng parang egg dun sa ilalim ng ating mother crayfish. Sa new sets of breeders natin. So, yung parang bulak na yan, mapapansin nyo. Yan yung first stage. Pagka magkakaroon or magiging buried yung ating crayfish. So, yan. So, good news. So, update ko na lang kayo pagka after 1 week or after 2 weeks pag sinipag tayo gumawa ng video. So, on this video, sineverate ko na rin pala yung isa pa nating yung isa nating set ng crayfish. So, 1 female and 1 male. And together with those krillings na nasa isang aquarium na yan. Kasi gusto ko sila makita kung paano sila talaga lumaki. Kasi yung mga nasa ilalim, mahirap silang talagang makita. Madalas kasi mga nagtatago yung mga yun. Alright. So, yun na nga. So, we're about to reach the end of this vlog, this new upload. So, after New Year, January 6 today, 58 days ang ating mga krillings. So, they're almost like 1.5 to 2 inches. Marami pa rin nagmo-mold. Ang bilis nila talagang lumaki. So, 58 days or 1 month and 4 weeks. And so, the clip before this clip, nakita nyo naman na may buried na naman tayong isang female crayfish. So, i-update ko kayo doon kung anong magiging progress noon. So, ang sikreto nga pala kung bakit nakapag-patch ako ng 100 plus krillings is hindi ko talaga nistorbo yung female natin na crayfish. Never kong hinawakan yung crayfish niya. So, comfortable siya na nakakapag-patch siya ng ganong karami. So, huwag nyo lang hawak-hawakan para maging successful yung pag-breed nyo ng crayfish. So, that's my experience. So, guys, see you on my next update or my next vlog. And as always, thank you for watching. Alden TV here. Bye.